Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. At nakarating na nga tayo sa last part ng Bicol Adventures natin. Papunta na kami ngayon sa Bulan, Sorsogon para bisitahin ang ancestral land ng nanay ko. If hindi nyo pa napapanood, nasa description yung link ng part 1 na Mayon Legazpi Adventures at yung part 2 na Matnog Pink Beach Adventures. First time kong mamimit yung iba naming mga kamag-anak na nakatira dito. Kaya, excited talaga ako makarating sa lugar na ito. Dito ipinanganak at lumaki ang nanay ko at ang mga tita kong kasama namin ngayon. Around 10 AM na nga kami nakarating sa destination namin. Welcome to Barangay Sagrada, Bulan, Sorsogon. 17 years ago ay nakapunta na kami sa Bulan. Pero doon kami sa mga karatig na barangay nagstay gaya ng Coron-Coron. First time kong tumapak dito sa Sagrada. Halos kalahati yata ng mga tao dito ay distant relative ko. Ito nga pala yung bahay ng Tito Dodong ko. Napaka-presko niyan. Parang gusto kong tumira dyan kung pwede lang. Yan naman yung panganay niyang anak, si Pinsan JR. Papunta na kami ngayon sa Whitestone Beach Resort. Kailangan itong lakarin paakyat ng 10 to 15 minutes mula sa barangay. Medyo nakakapagod at matarik ang akyatan. Kaya siguraduhin yung kompleto na yung gamit nyo bago kayo pumunta para hindi na kayo pabalik-balik. Nung buhay pa yung nanay ko ay lagi niyang kinukwento sa akin kung gaano kalayo ang kailangan nilang lakarin papuntang school. Tumatawid pa daw sila ng bundok. Parang naniniwala na ako ngayon. Welcome to Whitestone Beach Resort. Nga pala, nagkatrabaho sa resort na to yung isang pinsan ko. At pinapasabi niya na nagawa na daw yung gumuhong pader sa tabi ng dagat. Napakalinaw at kalmado ng tubig dito. Halos walang mga alon. At ang dami ring mga sea creatures ni hindi mo kailangang lumayo. Kinolekta lang ng mga bata itong mga sea urchin sa tabing dagat. Hindi sasakit yung tiyan ko dito? Wag mo sabihin. Sabi nila, masarap daw yung sea urchin. Pero I think it's not for me. Sapat nang natikman ko siya nung one time. Lasang talangka na ginataan. Ito yung pier na nakaharang sa pagitan ng Barangay Sagrada at ng Whitestone Beach. Kaya hindi ka makadaan sa tabing dagat at kailangan mo pang umakyat ng hagdan para makapasok sa resort. Talagang napakaganda nga ng dagat dito. Kaya tama na muna ang gala at samahan niyo naman kaming mag-swimming. Napakalinaw ng tubig dito at mababaw lang siya up to about 50 meters mula dun sa gilid ng beach. Kaya pwedeng niyong paliguin yung mga bata kasi kita nyo sila kahit lumayo sila. Magkahalong sand at maliliit na polished pebbles yung composition ng beach kaya hindi siya masakit apakan. At saka wala rin namang matutulis na bato sa malapit. Ito nga pala yung pinsan kong si Jobert.
Siya yung sinasabi ko na nagkatrabaho sa resort. Isinama niya ako sa bangka at dadalhin daw niya ako doon sa mga corals. At hindi naman niya ako binigo. Ang dami niyang corals. Ito naman yung kuya niyang si Aljon. Siya naman daw yung sasama sa akin na lumangoy sa ilalim ng dagat. Nga pala, hindi kami lumayo sa beach. Nandito lang kami sa may gilid, malapit doon sa may bangin kung saan ka pwedeng tumalon. Pero, ganito na kagad kadami yung mga corals. Nakakatuwa na buhay yung marine ecosystem dito. Wala akong nakita ng mga patay na corals at bakas ng mga tao sa ilalim ng dagat. Napakakulay ng mga corals at sea life dito. Hindi ko alam kung bakit, pero karamihan sa kanila ay kulay orange or may pagka-red. At meron din mangilan-ngilan na mga kulay blue. Shoutout nga pala kay Aljon na sobrang enthusiastic mag-tour sa ilalim ng dagat. Ito na yata ang pinaka-vibrant, majestic, at tantalizing na reef na napuntahan ko. And imagine, nasa tabing dagat lang yan at may barangay pang katabi. Sa sobrang linaw ng tubig ay kitang-kita mo kahit malayo. Kaya hindi masyadong nakakatakot mag-swimming dito kahit mag-isa ka lang. Gusto ko sanang hawakan itong mga corals na to, kaso natatakot ako kasi hindi ko sure kung sea anemone ba sila. Baka mamaya malason pa ako. Kaya hanggang tingin-tingin na lang muna tayo. Sabi ng mga pinsan ko ay may mga pating daw sa mga dagat dito. Meron din daw dolphin at maliliit na balyena. Buti na lang at puro maliliit na isda lang ang nakasalubong ko. Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko pag may nakita akong pating. Kaso lang ay na-meet ko yung isa sa mga pinakakinakatakutan ko sa dagat. Yung jellyfish. Hanggang ngayon kasi ay makikita pa rin sa hita ko yung kagat sa akin ng jellyfish from 20 years ago na muntik ko nang ikinalunod at ikinamatay. Kaya itinutulak ko na lang muna siya palayo gamit yung camera stick. Medyo nagutom at napagod na nga kami sa kakalangoy. Kaya kakain na muna kami at mamaya na ulit magsiswimming. Pagkakain ng tanghalian ay naglibot-libot muna kami sa lugar. Mga lupa ng lola ko at ng mga kapatid niya itong mga nililibot namin. Isa itong malaking koprahan sa gilid ng dagat paakyat ng bundok. Matagal na itong sinasaka ng mga ninuno namin bago pa man dumating ang mga Hapon. Noong nakaraang nagpunta kami dito ay wala pang kalsada, kaya makakapunta ka lang kung sasakay ka ng bangka. Pero ngayon ay dumadaan na yung mismong National Highway sa lupa ng mga lola ko. Kaya madali na kaming makapunta. Nasa bandang itaas ng bangin na ito, yung bahay kung saan ipinanganak at lumaki yung nanay ko. Nakakatakot daw talaga dito noon kasi isang maling hakbang mo lang ay pwede kang mahulog sa dagat. Tapos puro bato yung babagsakan mo. Medyo buwis-buhay nga pala yung pagbaba ko dito. Kasi walang madadaanan at kailangan ko pang pumasok sa drainage para makababa lang. Sabi nung pinsan ko ay pupunta raw kami dito para manguha ng mga bungang kahoy. Aakyat daw kami ng puno ng santol. Umaakit siyang puno. Kaso nga lang, wala naman silang nakuha at nalaglag pa sila sa puno. Sugat pa nga ang inabot. Dami namin nakuha, Santa! Libutin na lang natin muna ng drone yung buong lugar. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is
At bago nga lumubog ang araw, ay nag-decide muna kaming magmerienda. At dito nga kami sa Kapihan sa Bulod nagpunta. I leave a link in the description para sa page nila. Ang ibig sabihin ng Kapihan sa Bulod ay coffee shop on the hill. Talagang nakafocus sa aesthetics yung place. Imagine, nasa tuktok ito ng burol at napapaligiran ng bundok on the east side at dagat naman on the west side. At meron ding malawak na damuhan dun sa bandang likod pababa sa dagat. Napaka-presko at bango ng hangin dito. Pinaghalong amoy ng mga puno at simoy ng dagat. At dahil nga nakaharap ito sa east, sa likod nito lumulubog ang araw. Perfect para videoan mo yung sunset. Nga pala, hindi lang kape ang tinitinda nila dito. Marami rin silang iba't ibang uri ng lokal na kakanin at mga merienda. Marami rin silang uri ng kape, tsokolate, malamig at mainit. Para silang Starbucks sa ibabaw ng burol. At medyo parang Starbucks nga din pala yung presyo nila. Pero sa ganda naman ng ambience ng lugar, sa lamig at presko ng hangin, at makulay na sunset, ay sulit na. Pasensya na nga pala kayo kasi mahilig talaga akong maglakad-lakad sa mga damuhan. Hindi ko alam kung kailan ako ulit makakabalik sa lugar na to. Pero sana soon. Kasi maiksi lang ang buhay. At dahil, sabi nga nila, hindi tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Umala ka rin kapag may time. Or kahit wala. Sana'y samahan nyo kami ulit sa susunod na Roshan Adventures.